Tanggapin mo, Larissa. Excited na sabi ni Maxine nang sabihin niya sa mag-asawa ang alok ni Tiddy ng gabing iyon. Mas magkakalapit tayo. Don't pressure her, Han. Banayad na sabi ni Jerry. Baka pagsisihan niya ang maging desisyon niya sa bandang huli. Hayaan mong pagpasyahan niya ang bagay na ito. Pero hindi ba't magtatayo ka rin naman ng sarili mong klinika pagbabalik mo sa Maynila? At alalahanin mong maraming kompetensya roon. We both know that. Magre-rely ka sa mga walk-in patients ng mahaba-habang panahon. Dito'y makapagsisimula ka na agad. Nang hindi agad sumagot si Larissa ay muling nagsalita si Jerry. Larissa's a city girl, Han. Kung wala rin lang mahalagang dahilan ay hindi niya naiising iwan ang syudad. Please, Isa. Panghihikayat ni Maxine using her pet name for Larissa. You have reasons to stay. Nagmula nang dumating ka rito'y tila laging lumilipad ang isip mo at nang sabihin mong dumating si Jack kanina ay lalo ka nang nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Natitiyak kung hindi ang alok ni Tiddy ang gumugulo sa isip mo. In fact, ang alok niya ang solusyon. Umiibig ka na, Isa. Don't you think it's ironic, Max? She said wryly. Kabaliktaran si Jack ng lalaking pinapangarap kong mahalin. Lagi namang ganoong, di ba? Pinapangarap ko bang ang magbubukid na dentistang ito ang mapapangasawa ko at manirahan sa kabundukang ito? Wika nito na nakatitig sa sawa, love shone in her eyes. At ang magbubukid na dentistang ito ay inibig mo, nakatawang sagot ni Jerry. Kaya kahit nasa dulo ako ng daigdig ay sasama ka. Kinabig nito ang asawa at tinagkan sa ibabaw ng ulo. Larissa gazed at her two friends with wonder and envy. Besides, naging boyfriends mo na ang epitome ng isang dream man mo, but no relationships lasted. So, give yourself a chance with Jack, my dear friend. Hinarap siya ni Jerry. May mga kaibigan din ako sa Abra, Larissa. Kahapon nga'y itinanong ko sa mga kumpari ko kung kilala nila si Jack de la Torre. At hindi ako nagtaka nang isa sa kanila ay magsabing kilala niya ito. Katunayan ay namimili sa de la Torre Ranch ng baka ang kaibigan ko at dinadala sa Maynila. Ani Jerry. Now, you have my full attention. Bero niya upang disimulahin ang excitement na nadarama. Jack's 33 years old. Nag-iisang anak at dating teacher sa isang high school sa Abra. Nang mamaya pa ang mga magulang niya, 4 years ago, nagretiro siya sa pagtuturo at pinamahalaan na ang kaunting bakahan ng mga magulang. He was very good. Sa loob lamang ng 4 na taon, ang dating maliit na lupay na dagdagan. Binili niya ang karatig lupain sa pamamagitan ng pagsasanla sa bangko ng lupaing minana niya. He raised cattle and horses. Ang natatandaan ng husto ng kaibigan ko'y ang engagement niya sa isang taga roon din, si Munit Sino. That was 6 years ago. Subalit, hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Ang balita ay dahil daw sa ampon ni Jack na hindi matanggap ni Munit. Si Angie, aniya. Kung ang bata ang dahilan o dahil mas nakatagpo si Munit ng masalapi kaysa kay Jack na panahong iyon ay isang pipitsuging high school teacher ay walang nakatitiyak. But Jack is a well-respected man in San Joaquin and very eligible. And my advice is, marry the guy. He is a very good catch, Larissa. Gusto niyang umasa, pero hindi niya naiintindihan si Jack. Sa isang saglit ay naroon ito at hinahagkan siya. The next, he was gone. What are they? Kissing acquaintances? Subalit, pinagpasyahan niyang tanggapin ang alok ni Tiddy at natitiyak niyang isa sa mga dahilan ay si Jack. She wanted to give her heart a chance.
kaya ganoon na lamang ang tuwa ni Teddy nang makita siya kinabukasan sa munisipyo at malaman ang pasya niya. Nangako itong ipalilinis ang klinika sa araw na iyon at ganoon din ang apartment na titirhan niya. Teddy gave her the keys to the building. Kasama ang 2 tao nito ay nagtungo sila sa klinik upang maituro niya kung saan niya gustong ilagay ang mga kasangkapang naroroon, parihong sa klinik at sa apartment sa itaas. She was impressed. Malaki at malinis ang klinika. Ang pintura ay halos bago pa. Ganoon din ang mga gamit ni Dr. Dionisio. Tulad ng sinabi ni Teddy, ideal na lying-in ang klinik at ang magiging apartment niya ay malaki at maluwang din at may sariling bathroom sa itaas. Matapos niya ituro ang gusto niyang mangyari, lalo na sa apartment niya, ay ipinangako ng mga tao na maaari na siyang magsimulang mag-clinic makalipas ang 4 na araw. Natawa siya, banayad na sabi but she ni Jerry. Baka pagsisihan niya ang maging desisyon niya sa bandang huli. Hayaan mong magpasyahan niya ang bagay na ito. In 5 days, Pero hindi ba't magtatayo kayo naman ng sarili mong klinika pag babalik mo sa Maynila? may At parada sa alalahanin umaga mo, at maraming pasayaw sa kompetensya plaza roon. sa gabi. We both know Inimbitahan that kita sa magre-rely bahay ka sa mga Eunice, walk-in excited patients to ng see you. mahaba-habang panahon. Ang sabi, Dito dapat daw ay dinadalaw makapagsisimula pa rin ka na siya agad. ng ubi niya. Nang Biro hindi nito. agad sumagot si Sheila, Larissa ay muling darating ako, nagsalita Ted. si Jerry. Punormal si Larissa Titi. sa city girl. Ikinagagalak ko ang Kung wala rin pagdating mo lang sa bayang mahalagang ito, dahilan, Larissa. ay hindi niya Sinasadya na man o naising hindi, iwan ang for syudad. more reasons that Please, one. Isa. Idinagdag Ang nito ang hihikayat huling ni sinabi Maxine sa using her makahulugang pet name paraan. for Larissa. Araw ng You have fiesta reason ng to San stay. Joaquin. Gabi Magmula na nang nang dumating ka dumating rito, sa bayan si Larissa lumilipad ang isip dahil mo. hindi niya At nang sabihin magawang mong iwan dumating si Jack Maxine, kanina ay na biglang lalo kang nahilo nahulog sa ng malalim na umagang iyon pag-iisip. at si Jerry ay hapon Nagtitiyak na nang kung hindi dumating. ang alok ni At Teddy tama ang hinala gumugulo niya sa isip na mo. nagdadalang In tao fact, ito ang alok nang niya kuhanan ang niya ng solusyon. test. Umiibig Walang ka na, pagsiniglan Larissa. ang mag-asawa Don't sa you tuwa think ng it's iwan ironic, niya. Max? Isa iyong magandang Sisi, regalo sa Riley. anibersaryo ng kasal Kabaliktaran ng si mga Jack ito sa isang lalaking linggo. pinapangarap kong mahalin. Pagpasok pa lamang Lagi niya namang sa ganoon, kabayanan diba? ay sinalubong na siya Pinangarap ng ilaw ko ba sa poste. ang magbubukid na Makukulay dentistang ito ang banderitas mapapangasawa at ko malakas na at manirahan sa tugtugan kabundukang mula sa ito? direksyon Wika ng nito plaza. na Maraming nakatitig sa tao asawa. sa plaza Love at yun in her eyes. nagkakasayahan ang mga At ang lahat. magbubukid ng dentistang Gusto ito'y man niyang iniibig magtungo mo. sa bahay Nakatawang ni sagot Titi ni Jerry. ay gabi na at Kaya, hindi na niya kahit nasa iyon dulo ako ng matatandaan. daigdig ay Bukod sasama pa sa ka. malayo Kinabig iyon nito sa kabahayan. ang asawa at hinagkan Umaasa sa na ibabaw lamang ng siyang ulo. makikita niya Larissa si gazed Jack at at her Titi two sa friends plaza. with wonder and Ipinarada envy. niya ang sasakyan Besides, at nakisiksik naging boyfriends sa mo mga na taong naroroon. ang dream Maliwanag man na mo, maliwanag but no ang buong relationships paligid. lasted. Sa gitna So ng give plaza yourself a ay may chance with Jack, sayawan my ng dear nagaganap. friend. Hinarap Sinuyod siya ng ni mga mata Jerry. niya ang mga taong May mga nakapaligid. kaibigan din ako sa Abra, Umaasang Larissa. makikita ang mukha Kahapon ni Jack ngay sa itinanong mga ko sa ito. mga kumpari Sa ko halip, kung kilala ay nila tinig si ni Jack de la Angie Torre. ang naulinigan At hindi niyang ako nagtaka tumatawag ng sa isa kanya. sa kanila ay Tita magsabing Larissa! kilala niya ito. Bulalas Sa katunayan, nito nang ay makalapit namimilis at sa agad De La siyang Torre runs niyakap. nang baka ang Kung kaibigan ko gano'y at hindi dinadala sa nagsisinungaling Maynila. si Tita Tidi, darating ka. Pero kanina ka pa naming umaga hinihintay. Parang hilong talilong na parurot parito si Papa sa bahay ni na Tito Tidi at silip ng silip sa labas. She was pleased to hear that. Where's your father? Subalit, bago makasagot ang bata ay nagmaterialize sa harap niya ang hinahanap. He was heart-stoppingly gorgeous in his barong Tagalog black pants and leather shoes. Nakalugay ang buhok nito, and it was not the very long after all. It almost did not reach her shoulders, and it was cut in a shaggy style. Ang buhok nito ay hindi dapat bumagay sa suot nitong formal na barong, but she had this feeling that Jack would do justice in everything he wore, even in rugs. She groaned inwardly. Bakit wala siyang makitang kapintasan sa lalaking ito?
He could not be the perfect. Could he? You're more than late, he mildly accused. Matatapos ang okasyon. I'm here now, she said, smiling. You're looking good. Bigla itong nailang. Ang Larissa could swear he was blushing, and she was amused. A cowboy in barong Tagalog at nagbablas sa isang simpleng papuri. This really makes me feel uncomfortable, but I have no choice. Isa ako sa mga opisyalis nitong kapistahang ito. Pa, isayaw mo si Tita Larissa. Angie. Nagkatinginan sila ni Jack. Tila parihong hindi malaman ang gagawin. Hindi ako marunong sumayaw, Angie. Protesta nito. May babala sa mga mata habang nakatitig sa anak. Ay, naku, Papa. Ang hina mo talaga. Basta yakapin mo si Tita Larissa at gumalaw-galaw kayo sa gitna ng sayawan. Ayos na. Hindi mapigilan ni Larissa ang mapahalakhak sa sinabi ng bata. Puno naman ng iritasyon ang muka ni Jack. Kung dahil sa sinabi ng anak o sa pagtawa niya ay walang makapagsasabi. Tingnan mo nga ang mga kalalakihan at nakatingin kay Tita Larissa, patuloy ni Angie. Mauunahan ka pa niyan eh. Tawang pasabi ni Angie sa ama nito. Tama si Angie dahil bukod sa mga kabinataang nasa kanila ang pansin ay isang lalaki ang lumapit. Medyo mahitsura naman at tansya niya ay nasa early 40s ito. Tulad ni Jack ay nakasuot din ito ng barong Tagalog. Ikaw palang bagong doktor na sinasabi ni Tiddy. Nagtatampo ako at hindi ka pinakilala nitong si Jack sa akin. Si Marcos Larissa. Siya ang vice mayor ng bayang ito. Vice, si Doktora Garcia. Matamis na ngumiti ang lalaki at kinamayan si Larissa. Ikinagagalak kitang makilala, Doktora, at maaari ba kitang maisayaw? Nako, sorry po, Vice, ani Angie. Bago pa makasagot ang sinuman sa kanila. Nakasagot na po siya sa papa ko na magsasayaw sila. Umangat ang mga kilay ng Vice Alcaide. Puno ng kaaliwang pinaglipat-lipat nito ang tingin sa bata at kay Jack. Puno ng kahulugan iyon. Okay, pero ipangako mo sa akin, Doktora, ang susunod na sayaw. Ano? Tumango siya at ninitian ito. Si Angie ay kinuha ang kamay ng ama at inilagay sa braso niya at inudyukan ng isayaw siya. Jack growled at his daughter. Ganoon pa man ay iginiya siya nito patungo sa gitna ng covered basketball court na siyang ginagawang dance floor. Hindi naman siya matapobre. Katunayan, marami sa mga pasyente niya sa ospital ang mahihirap. Pero, nung ka sa buhay ni Larissa na maisip niyang mapaparoon siya sa gitna ng mga ordinaryong tao at makikipagsayaw sa gitna ng basketball court. Sa iri, ay nalalanghap niya ang sari-saring amoy ng mumurahing pabango at men's cologne mula sa mga nagsasayaw. And men were chewing gum para disimulahin ang amoy ng nainom na alak. Effortlessly, Jack swept her into the mouths of the couple swirling under the tone of April Boy Regino's song. She expected herself to be horrified. Lalo na at totoong hindi naman marunong sumayaw si Jack at ni halos hindi naman sila gumagalaw sa kinatatayuan nila. Step 1, Step 2, napakaliwa at pakanan lamang ang ginagawa nito. At kung hindi niya maingat na iniiwasan ang mga paa nito, ay malamang na matapakan siya o siya ang makatapak. But how could she? Ni hindi niya naririnig ang kanta o nakikita man ang paligid. It was the sensations of floating that she was so aware of. And
the founding of her heart, or was it his? She could feel the strength of his muscles beneath his sleeve. She was supremely conscious of the strength of the arm circling her waist, of the firm clasp of his fingers on hers. The man touched her in 1,000 indescribable way. Alam niyang may damdaming namamagitan sa kanila, at ang kaligayahang nararamdaman niya sa pagkakilala rito ay hindi niya maipagkakaila. Kaligayahan na kung tutuusin ay abot kamay lang, pero parang kay layo. Alam mo bang mula kaninang umagay wala nang ginawa si Angie kundi sermonan ako? Her brows arched. Dahil kung sinundo ba naman daw kita sa sagada, di sana'y kanina ka pa narito. Wala raw akong alam sa romance at panliligaw. Puro palpak daw ang mga pinaggagawa ko. Wala raw mangyayari sa mga diskarte ko kung gusto kong makabihag ng isang babaeng gaya mo. Pino siyang ngumiti. Siguro'y tama ang anak mo. Hindi ba't kung hindi dahil sa kanya, ay malamang na hindi mo ako isinayaw? At natitiyak kong may sasabihin na naman sa akin mamaya ang magaling kong anak. Matabang nitong sabi. Pinigil niya ang sariling matawa sa seryosong tono ni Jack. Nakabadya ang disgusto sa mukha nito. Hindi naman niya masasabing torpe ito dahil prangka pa nga kung tutuusin, at hindi naman nahihiyang malaman niya kung ano ang nadarama nito. At may torpe bang nakahalik na sa kanya ng ilang beses? At noon lang niya napansing ang matinis na tinig ni April Boy Regino ay napalitan na ng rock at masiglang nag-iindakan ang mga nagsasayaw. Samantalang iisa pa rin ang steps ng sayaw nila. Mabilis na ang tugtog, Jack, she reminded him. Nilinga ang mga nakapaligid na ang iba ay nakatingin sa kanila. Tumiim ang muka nito. Now, I'm a launching stock. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ako marunong sumayaw, di ba? Pero kung hindi mo type ang gaya kong parehong kaliwa ang paa, sabihin mo ng diretso. Bahagyang humigpit ang mga daliri nito sa mga balikat niya. I don't mind really. Sinabayan niya iyon ng pagkibit ng mga balikat. Ikaw may problema ka? Napabuntong hininga ito. Kung problemang matatawag na hindi ko naiintindihan ang pakiramdam ko kapag ganitong nakabilanggo ka sa mga bisig ko. Malaking problema nga. That was very sweet. Nangingiti niyang sabi. Sandali itong natahimik. Bago muling kumunot ang noo at tila nagre-reklamo. Sweet? Naiinis ako, sweet sa iyo. Napailing ito. Ikaw, may problema ka ba sa akin? Ano nga ba ang problema niya rito? Bahagya siyang duminstansya at tinitigan ito. His handsome face was clearly troubled, but my God, she could not care less if they just stood there forever with him holding her. Frankly speaking, wika nito nang manatili siyang walang kibo. Hindi ko maipaliwanag ang nadarama ko sa mga sandaling ito. Baliwala nga sa akin ang mga taong nakapaligid eh. Kung hindi ka lang mapapahiyay, gusto kitang hagkan dito mismo. Nakayuko ito sa kanya at ang mga mata ay nakatutok sa mga labi niya na para bang nasa disyerto ito at siya ay oasis. Don't you dare, babala ni Larissa. Jack chuckled. Pero gusto mong hinahagkan kita, hindi ba? Huwag kang magkakaila. Iyan ba ang dahilan kaya kahit alam mong nasa cottage lang si Tid ay hinagkan mo ako? Naiiritang sabi niya. Dahil iniisip mong gusto ko ang manghalik mo? Sumeryoso ang mukha nito. Nalimutan kong kasama ko si Tid nang makita kita.
Kinabahan akong hindi ko mawari. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko nang nasa harap na kita. So I decided to kiss you. And I love kissing you, Larissa. I know you love it too. Hindi ko lang naintindihan kung bakit hindi mo gustong aminin sa akin. Napabuntong hininga siya. So, all right. I like being kissed you by you. What now? Do we have to kiss every time we meet? Aba, hindi masama kung tutuusin na hindi lang halik ang gusto kong gawin sa iyo. His voice was a note huskier. Gusto niyang mainis sa kaprangkahang iyon, subalit hindi niya maramdaman. Sa halip ay nag-init ang mukha niya sa gustong tukoyin nito. Lalo at ang mga mata nito ay bumaba sa dibdib niya. Alam niyang makapal ang suot niyang cotton blouse, subalit sa paraan nito ng pagtitig ay tila siya'y hubad sa paningin nito. She's shy again. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin, Jack? Muling gumuhit ang kalituhan sa mukha nito. Gusto kita, Larissa. Hindi ko itinatanggi iyan. Katunayan, una pa lang nang makita kita'y parang may sumuntok sa sikmura ko. Kaya naiinis ako sa iyo. Ikaw lang ang babaeng nagpadama sa akin ng ganito. Knowing my daughter, natitiyak kong nasabi na niya sa iyo ang tungkol sa amin ni Munit. Wala sa loob na tumango siya. Overwhelmed by his admission, she had not expected it. I was hurt naturally. It was human emotion kahit na sino pa ang nasa katayuan ko. Pero tulad ng isang daplis na sugat ng patalim sa balat, naghilom iyong makalipas ang ilang araw. That was a long time ago. May mga babaeng dumating ang nagdaan pero ikaw ang gusto ko, Larissa. Hindi ko kayang pakibagayan ang nararamdaman ko sa iyo. Ginugulo mo ang pag-iisip ko. Pinagtatawanan ako ni Ted. Humigpit ang pagkakahawak nito sa baywang niya. Kinakain ko raw ang mga sinabi ko. Damn, I hate it. I don't want to look like a fool tulad niya. Nagsalubong ang mga kilay niya sa iritasyong nasa tinig nito. Kung kanina ay masarap pakinggan ang pag-amin nito ng damdamin sa kanya, ngayon ay nakakairita na. At hindi niya mapigil ang hindi mainis. Sa pagkakaalam niya, love was a delightful feeling. It makes one very happy. Pero sa nakikita at naririnig niya rito ay tila siya pa ang sinisisi nito at nagugulo niya ang buhay nito. Gayunpaman ay sinisikap niyang huwag umahon ang galit sa dibdib. Noong sinusuyo niya si Leonie ay lagi siyang tulala. Patuloy nito. This just in his eyes. Laging nag-iisip ng mga bagay na gagawin para paluguran si Leonie. At nang maging asawa na niya, para pa rin siyang lukong laging nagmamadaling umuwi. Gayong magkasama lang sila sa buong magdamag. Napiperwisyo pati trabaho niya sa munisipyo. He loves his wife, Jack, she said softly. She and B. Leonie. Naningkit ang mga mata nitong tinitigan siya at sa tinig na puno ng iritasyon ay, Love is words created by false, Larissa. Ang dami kong kilalang nagkakaloko-loko ang buhay dahil sa tinatawag na pag-ibig. Ang ama na lang ni Angie, halimbawa, mahaba ang listahan ko sa bagay na iyan at iyan ang ikinaiinis ko. My life was complete and satisfied until you. She exhaled and breathed, holding her temper. Siguro'y tapusin na natin ang usapang ito. Kalmante niyang sabi at kumawala rito. I'm sorry, I made a mess out of your feelings, Jack. Pero problema mo na yan, hindi sa akin. Oh, dear Lord, hindi pa niya nararanasang maligawan ng ganito.
kung panliligaw man ngang matatawag ang ginagawa ng lalaking ito. "You're right," he said in a grim face. Mabilis siyang lumayo mula rito. Nagpupuyos ang dibdib na nakipagsiksikan sa mga naroroong nagsasayaw. Nang makalabas siya ng dance floor, ay dumidiretso siya sa pinagparadahan niya ng kotse. Pero may humahabol sa kanya, si Angie. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 8 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload. At kung gusto niyong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.